Magandang gabi po sa inyong lahat. So, ngayong gabing ito, I would like to welcome you all sa ating pong Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Medyo nagkaroon po tayo ng adjustment sapagkat siguro po itong week na ito, baka ganito muna po ang ating maging setup. Ito po yung aking linggo ng pagpapagamot. So, gusto kong bigyang attention po ang aking physical condition and I would like to request na i-include po ninyo ako sa inyo pong panalangin. Gusto ko na pong maalaman kung ano talaga ang dahilan ng aking pong mahiwagang pantal at syempre po, pahinga po ng konti. Pero ako po nagpapasalamat sapagkat ang Panginoon po ay laging merong kaparaanan upang tayo po ay makapagpatuloy pa rin sa gawain. Kaya inaasahan ko po na ngayong gabi ito, bagamat medyo ang setup po natin ay parang devotion, but I still believe na ito po'y gagamitin ng Panginoon. Lalo na po ngayong gabi, ang ating pong pag-uusapan, ang ating pong pag-aaralan ay ang patungkol po sa dakilang kapangyarihan. Great power in a strong tower. Yan po ang aking tatalakayin ngayong gabi ito. Sapagkat ako po'y patuloy na nagpe-pray sa Panginoon. Sabi ko, Lord, ang talagang heart's desire ko po, hindi lang basta makapagturo, kundi maka-encourage sa bawat mga kapatiran, sa bawat isa po na talagang presently ay nakakadama ng matinding laban po sa buhay. Yung pong mga may hirap nating sitwasyon dahil po sa ating presenting laban dito nga po sa pandemic na ito. Kaya ako po'y umaasa na ngayong gabi, minsan pa, tayo po ay palalakasin ng Panginoon and allow God na mag-work sa ating pong mga puso. Again, sa bawat isa po na naka-tune in na po sa ating pong Feasting on the Divine Verses, magandang gabi po sa inyong lahat at ang aking pong panalangin ay ang tayo po ay pagpalain po ng ating Panginoon Diyos. Now this time, babati muna po tayo sa ating pong mga birthday celebrants. Ang ating pong mga nais batiin po ngayong gabi ng mga celebrant po natin ay ang mga sumusunod. Nais nating batiin po ang ating pong manggagawa, ang pastor sa Living Water Baptist Mission sa Japan. Walang iba kundi si Pastor Robert Berba. Happy birthday, Pastor Robert Berba. Nawa ang Panginoon ang patuloy na manguna sa iyong buhay, lalo na sa gawain ng Panginoon. Happy birthday sa iyo. Ganon din po, nais natin batiin si Sister Ella Arakel. Happy birthday, Sister Ella. At ang panalangin namin ay ang patuloy kang pagpalain ng Panginoon sa iyong buhay. Purihin ng Diyos sa karagdagang taon. At dalawa po sa malapit sa aking puso ang nagse-celebrate po ng anniversary ngayon. Una po ang aking kapatid sa laman, si Kuya Eddie, ang tatay po ni Pastor Eric. So anniversary po nila ngayon ni Ate Loleng. So Kuya, happy anniversary sa iyo. At gayon din po, ang isa sa masasabi po nating kapatiran po natin na talagang very supportive at dedicated sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. It is my joy tonight na batiin po natin si Kuya Ricky at si Sister Lisa Agar. So sila po ay nagse-celebrate din ng anniversary ngayon. Happy anniversary! Kuya Ricky and Sister Lisa, ngayon din kay Kuya Eddie at kay Ate Loleng. Okay? So yan po sa ating pong mga pagbati ngayon. Sa panalangin po natin, medyo nag-skip po tayo doon po sa ating mga prayer requests sapagkat ngayong gabi ito, diretso lang po ang gagawin po nating pag-aaral. Sige po, humingi muna po tayo ng gabay sa Diyos para sa ating mensahe o Bible study ngayong gabi ito. Let us pray. Dakilang Diyos aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat minsan pa sa pagkakataon na ipinagkaloob sa amin upang kami po ay makapakinig ng iyong banal na salita. O Diyos, hiling ko po ang iyong paglilinis sa aming mga puso upang walang maging hadlang sa mga pagpapala na iyong nais ibigay sa bawat isa po sa amin. Nawa, magbigay po kami ng mataas na paggalang sa pagdinig ng iyong salita. Nawa, pahalagahan po namin sa aming buhay ang mensahe namin po mapapakinggan at pahintulutan po namin dakilang Diyos na ito po ay makatulong sa aming pong lakad, sa aming pong pamumuhay. Ikaw po dakilang Diyos ang magbigay ng kaliwanagan sa bawat isa. Hiling ko rin po ang iyong patuloy na kapangyarihan na ipagkakaloob sa iyong lingkod upang sa kabila po ng aming pong sitwasyon ngayon ay patuloy na kami po ay
mapalakas, Panginoon. Thank you so much for giving me this great opportunity and this great privilege, O God, na maging instrumento mo upang ang bawat isa po ay patuloy na mapagpala. Thank you so much, Heavenly Father, and please guide us once again. Sa iyo ko po pinagkakatiwala ang amin pong magiging devotion ngayong gabing ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so this time, makinig muna po tayo ng special number and then proceed na po tayo sa ating pong devotion. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay where doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where these abound, my prayer, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to live above the world, though Satan's darts at me are hurled. For faith has caught the joyful sound, the song of saints on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. I want to scale the utmost high and catch a gleam of glory bright. But still I'll pray till am I found. Lord, lead me on to higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land, a higher plane than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. Okay, so maraming salamat po at ngayong gabi, before I forget, yung pong ating pong announcement, this coming Saturday, ito po ang ating online Pastors and Preachers Conference. Pakipanalangin po natin ang ating pong mga speakers na gagamitin po ng Panginoon to challenge us and to encourage us sa pamagitan po ng kanyang salita. Our theme is very beautiful. This is about the ministry, for the work of the ministry. Ang mga topics po, napakaganda rin po, very interesting. Yung pong mentality in the ministry, management in the ministry, money in the ministry, mentoring in the ministry, missions in the ministry, and motivation in the ministry. Ipag-pray po ninyo ang ating pong mga speakers. Si Pastor Arnold Garcia, ganun din po si Pastor Boots Garcia, ang inyo pong lingkod, and then Pastor Joey Sauco, Pastor Resty Diato, at si Pastor Dan Gonzales. Ako po'y naniniwala na magiging malaking pagpapala po sa ating muli ang ating pong magiging gawain. Again, September 26, this coming Saturday na po yan. So this time, let me request all of you, pakibuksan nyo na po ang inyong mga Bible sa Proverbs chapter 18. Proverbs chapter 18, babasa po ako ng ilang mga talata, verses 10 to 12. Proverbs chapter 18, verses 10 to 12. Alam po natin na ang Book of Proverbs ay isinulat po ng matalinong hari na nabuhay sa lupa. Walang iba kundi si King Solomon. Ganito po ang sabi ng Bible, verse number 10. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe. The rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own counsel. Before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. Let us pray. Lord, pagpalain mo po ang mensahe
sa puso ng bawat isa. Muli mo pong liwanagan kami sa pamagitan ng iyong banal na salita at hiling ko po, Diyos, na gamitin mo po ang iyong lingkod. Nawa, palakasin mo po ang mga nanghihina at nawa dakilang Diyos, ito po ay maging palasag po namin sa laban po na kinakaharap po namin ngayon. Thank you so much. And again, we would like to commit to you this preaching, O Lord. In Jesus' most precious name, Amen. Okay, so ang ating pong message, ang title po, Great Power in a Strong Tower. Great power in a strong tower. Ang sabi po ng verse number 10, the name of the Lord is a strong tower. Siguro po, magandang bigyan muna natin ng pansin, the name of the Lord. Diba? Yung sinabi po dito ni King Solomon, the name of the Lord is a strong tower. So mga kapatid, mga minamahal, ang ating pong magandang maintindihan patungkol sa pangalan ng Panginoon. So the name of the Lord is actually the expression of the whole character of God. Ang ibig ko pong sabihin, kung ito po ay tinukoy ni King Solomon, na ang sabi po niya, the name of the Lord is a strong tower. Ang pinaka-concept at idea po, pagka sinabi pong the name of the Lord, ito po'y may kinalaman sa mga katangian, yung mga bagay patungkol sa ating Panginoon. What I mean to say, this is about God Himself. His name proclaims Him to be self-existent, and as self-existent, eternal po. And as eternal, changeless. At dahil changeless, katulad ng pinag-usapan at pinag-aralan po natin, because our God is unchangeable, He is ever reliable. Kaya nga, sa sentro po tayo doon sa idea na nung sinabi po ni Solomon that the name of the Lord is a strong tower, ito po'y tumutukoy, definitely tumutukoy sa Diyos mismo. Patungkol sa Diyos na meron po tayo. Ang sabi po, ang ating Panginoon, ang pangalan ng Panginoon, ang sabi po is a strong tower, and the righteous runneth into it and is safe. Meron pong makikita tayong comparison po dito, di po ba? Kung papansinin niyo po sa verse 10, verse number 11. Kung ang verse number 10 ay nagbibigay ng emphasis sa pangalan ng Panginoon bilang ating pong strong tower. Sa verse number 11, ang sabi po, the rich man's wealth is his strong city, and as an high wall in his own counsel. Ibig sabihin, may mga tao po na parang ang kanilang ipinapangahas ay kung ano po ang kanilang mga tinatangkilik, ang kanila pong kayamanan. Dito po, magandang matutunan po natin na dapat ang maunawaan po natin ang dakilang kapangyarihan ay nasa strong tower. At ang tinutukoy na strong tower ay walang iba kundi ang Panginoon, ang pangalan ng ating Panginoon. Kaya sa magiging payak, what I mean to say, sa magiging simple presentation po ng ating devotion, ayoko lang po talaga na makakalagpas po tayo. Hanggat kaya po sa biyaya ng Panginoon, I still want to give you words of encouragement sa pamagitan po ng ating mga pagtalakay. Kumbaga, kahit maging maiksi lang po, ang importante po, meron pa rin tayong salita ng Diyos na masasabi po natin po pwedeng gamitin ng Panginoon sa atin upang tayo po sa ating presenting sitwasyon ay Kanya pong mapalakas. So, ilang bagay po ang magandang matutunan po natin sa usaping ang pangalan ng Panginoon. Ito po ay ang, sabi po, strong tower po natin. So again, great power in a strong tower. Pag-uusapan po natin ang Diyos natin as our strength, ang Diyos natin as our shield, as our shelter, our safety and security. Yan po ang ating pong iikutan sa ating pong pag-uusapan, sa ating pong pag-aaralan. Bilang siya po ang ating strong tower, ang pag-uusapan natin is about the strength of God. Ang pag-uusapan po natin is about shield, shelter, safety, and security. So, kumbaga, kahit nga po sa verse number 11 yung pong mga mayaman, yun po ang kanilang pinangahawakan. Tayo po, ang sufficiency natin sa Diyos, ang strength natin sa Diyos, ang shield natin, ang Diyos, ang shelter natin, ang Diyos, ang security natin, Diyos, ang safety natin ay ang Diyos, ang lahat-lahat sa atin ay Diyos, mga kapatid. Tatlong bagay lang po ang gusto kong bigyang pansin. Una, sa usapan po ng refuge. Okay? So patungkol po
sa ating pong strong tower as our refuge. Ano ho? Ang ating pong masasabi nating kanlungan. So, the simple meaning of the word refuge, ito po, it is a condition of being safe and sheltered from pursuit, danger, or trouble. Yan po ang dapat nating maunawaan. Na sa usapan po na ang ating Panginoon, siya ang ating strong tower. Ang ibig sabihin po, siya ang ating refuge. Ito po'y eksaktong sinabi po ng psalmist sa Psalm chapter 46. Di po ba? Ang sabi po sa Psalm chapter 46, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Ang Diyos daw po ang ating refuge and strength, a very present help in trouble. Sa ating pong mga kabagabagan, sa ating pong mga alalahanin sa buhay, sa lahat ng masasabi po nating po pwedeng gumulo po sa atin, ang ating po pwedeng maging refuge ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya po ang sabi ng Bible, siya po ang ating saklolo sa panahon ng ating pangangailangan. So, ngayong gabi po, ang magandang pag-isipan po natin, ano po ba yung mga sitwasyon sa buhay na ito na kung saan medyo ginugulo po tayo, mga minamahal. Mga bagay na nakakagulo sa atin, nakapag-aalala sa atin, mga bagay na po pwede pong parang, alam niyo po, atake sa buhay po natin. So pagka ganito po ang ating sitwasyon, it is good for us to be reminded that our God, He is our strong tower. He is our refuge. Gustong-gusto ko po yung sinabi, a very present help in trouble. Kumbaga po, pagka kailangan mo ng saklolo, pag kailangan mo ng tulong, right on time, nandiyan ang Panginoon. Walang panahon, mga minamahal, na hindi niya tayo matutulungan. Always put that in your mind. Walang panahon po na hindi tayo matutulungan ng Panginoon. Laging nandyan po siya. Siya po ang ating po pwedeng maging kanlungan sa panahon po ng ating kabagabagan. Siya po ang po pwedeng maging kanlungan po natin sa lahat ng mga atake ng kaaway. Napakaganda po at napakahalaga po na makita nyo na ang ginawang paglalarawan sa ating Panginoon. Uulitin ko po, nung sinabi po ng ating pong writer that the name of the Lord is a strong tower, yung pong name of the Lord dito ay pumapatungkol sa kung sino talaga ang Diyos. Yung lahat ng mga katangian at kakanyahan ng Diyos. Yan po, pagsamasamahin po natin yan. Yan po ang ating kanlungan. Kung tayo po ay nagkakaroon ng masasabi po nating bigat sa buhay, nandiyan ang Diyos na nagmamalasakit sa atin. Kung tayo po ay may mga pagkakataon na sumablay, lumihis at nagkasala, nandiyan po ang forgiving God, merciful God. Nandiyan po siya sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay. God is our refuge. Walang sitwasyon na hindi tayo kayang tulungan ng ating Panginoon. Kaya i-consider po natin ang ating pong strong tower sa usaping bansa, sa usaping buhay at labanan. Napakahalaga po ng tower, ng strong tower, mga kapatid. Hindi lang basta tower natin ng Panginoon, strong tower. Kaya nga sabi ko, great power. At ang matinding kapangyarihan po, mga kapatid, ang matinding katatagan at kalakasan po natin, ang ating pong strong tower, ang ating Panginoon, He is our refuge. Tingnan din po natin ang sabi ng Psalm chapter 9. Psalm chapter 9, at babasahin ko po yung dalawang talata po dito po sa Psalm chapter 9, verses 9 and 10. Psalm chapter 9, verses 9 and 10. The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble. And they that know thy name will put their trust in thee. For thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee. Mga minamahal, ito po ang bagay na napakaganda na maintindihan po natin na sa panahong ikaw ay bagabag, di ba? Ang dapat po kasi talaga, sa totoo lang po, kasi ang sabi, yung matuwid raw po, ito po gusto kong pansinin po natin, na ang sabi po doon sa pinakateksto po natin, di ba? Ang linaw-linaw po, mga kapatid. Ang sabi sa text natin, balikan nyo muna, the name of the Lord is a strong tower. Ano po ang sabi ng susunod na bahagi? The righteous runneth into it and is safe. Ang problema po kasi ng marami, kung kailan po may problema, lalong lumalayo. Kung kailan po may mga pinagdadaanan sa buhay, yung iba nga po
ginagawa pa na sa panahon na may mga mabibigat na sitwasyon po tayo, imbis na atin pong gawing kanlungan ang Diyos, ang masakit, piniblame pa natin ang Panginoon. Kumbaga po, mga minamahal, imbis na atin pong gamitin ang pagkakataong ito upang manganlong po tayo sa Diyos, upang sa Kanya po tayo, masasabi po nating kumanlong, manghawakan, magtiwala, hindi po makatutulong kung sisisihin pa natin siya. Hindi po makatutulong kung magiging negatibo pa tayo sa Kanya. Ang sabi po ng Bible, mga kapatid, palibasa ang Diyos, ang ating pong strong tower, yun daw pong matuwid. Ang sinasabi po, pumupunta sila rito sa panahon ng kabagabagan. Yung mga totoong matuwid, yung mga totoong mananampalataya, Diyos ang kanilang nilalapitan sa panahon ng kabagabagan. Kaya mga minamahal, hindi po tama na kapag kami atake ang kaaway, palayo ka pa sa strong tower. Hindi po tama na kapag kami mga kahirapan sa buhay, palayo ka pa sa strong tower. Hindi po pwedeng kapag may problema ka, palayo ka pa. Kaya makikita nyo po, lalo at lalo, bibigat at bibigat ang ating sitwasyon, lalo at lalo, mapapasama po tayo, sapagkat ang marapat po, ang tama po, kapag tayo po, mga minamahal, ay nasa panahon na may atake sa buhay, meron pong kahirapan, merong kabalisahan, may kaguluhan, the best thing that we can do is to consider the name of the Lord as our strong tower. Amen? There is a great power in a strong tower. Meron pong lakas na makukuha po tayo pagka sa Panginoon tayo lumapit. So yung tower, refuge po yan. At sa usaping Kristiyano, ang Diyos ang strong tower natin, meaning God is our refuge and strength. Siya po ang kanlungan natin. Siya po ang kalakasan natin. Kaya nga, ito pong ating pong pinag-uusapan ngayon, mag-isip po tayo, mga kapatid. Sino po ang nakanlungan natin sa panahong ito na nahandyan po ang atake ng krisis na ito? Hindi ba? Sa Diyos tayo nanganlong. Siya ang ating pinanghawakan. Siya ang ating nilalapitan, mga minamahal. Wag na wag po tayo na magkaroon ng kaisipan na katulad ng kaisipan ng mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi naniniwala sa Diyos. Di ba? Napakalaking disadvantage po. I can say na sa buhay po natin, napakalaking advantage na hindi lang merong Diyos, kundi kinikilala natin ang Diyos at ang sabi ng Biblia sa ating pong buhay, kapag ka ang pangalan ng Panginoon ang itinuring natin na strong tower at tayo po'y sa Kanya tatakbo, ang sabi ng Bible, the righteous runneth into it and is safe. Tingnan niyo po muli, ang sabi ng Psalm chapter 9, sa verse number 9, the Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble, and they that know thy name. Ang sabi po, will put their trust in thee. Hindi po tayo dapat padala doon po sa mga tao na kinu-question pati existence ng Diyos. Kaya nga sabi ko po, pagka pinatulan na natin ng tao sa kanilang punto argumento, kung may Diyos, bakit may naghihirap? Kung may Diyos, bakit may kasamaan? Kung may Diyos, bakit ganito? Diba? Na may mga hindi magagandang nangyayari sa buhay natin. Alam niyo po, kung may Diyos, bakit magulo ang buhay ko? Diba? Ganyan po eh. Sabi ko nga, ang simple argument at logic lang po natin dyan. Alam niyo po, kahit may barbero, may mga mahaba pa rin ang buhok. Kahit may mga barbero, kahit may mga parlor, may mga hindi pa rin maaayos yung kanilang buhok. Bakit? Dahil walang parlor? Dahil walang barbero? Hindi. Kahit may barbero, kung di ka lalapit, hindi maayos ang buhok mo. Diba? So, kahit may Diyos, kung di ka lalapit, hindi maayos ang buhay mo. So, kung gusto po natin na maayos ang buhay natin, lapit po tayo sa Diyos. Lapit po tayo. Huwag nating isisi sa Diyos ang kasamaan ng ating buhay. Huwag nating isisi sa Diyos ang kahirapan ng ating buhay. Yan po ay dahil sa hindi natin natutunang manganlong sa Kanya. Hindi natin natutunang lumapit sa Kanya. Kung ikaw ay lalapit sa Panginoon, siya ang matibay nating kanlungan. Siya po ang ating refuge. Siya po ang ating strength. Amen? Let us always consider God. The name of the Lord is a strong tower, mga kapatid. The righteous runneth into it and is safe. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 10. Ang sabi po ng verse number 10, sa verse number 11, the rich man's well is his strong city, and as an high wall in his own country.
Before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. So this is also good to consider the very concept, okay, doon po sa sinabi ng verse number 11 and verse number 12. Kung ano po kaugnayan nito. Minsan po kasi, kaya nababaliwala natin ang Diyos kasi ang tingin natin, mayaman tayo. Ang tingin natin, self-sufficient tayo. Tanging ang Diyos lang po ang self-sufficient, mga kapatid. Ang sufficiency po sa Diyos lang talaga po yan. Minsan po, doon tayo nakakalong sa ating kayamanan. Paano po yan? Maraming bagay na hindi kaya ng kayamanan ng tao. At kung yan po ang ating gagawin tatag at lakas, mga kapatid, ibabagsak po tayo niyan. Hindi po mapangahawakan yan. Maniwala po kayo sa akin. Pag kami mabigat na sakit ka na, hindi na po pinag-uusapan yung kayamanan dito. Dahil kahit ubusin mo lahat ng kayamanan mo, hindi yun ang po pwede na mapangahawakan mo. Ang sabi nga ng verse number 12, bago raw po ang pagbagsak, ano muna? Puso na matayog at mataas. Yan po ang sinasabi ng Bible. Pride goeth before destruction. Kaya para sa akin, proud ka kapag ka pinangahawakan mo sarili mo. Proud ka pagka ang hinahawakan mo, yung kakayahan mo, yung pong tinatangkilik mo, yung kayamanan mo sa buhay mo. Mali po. Ang mga tunay na masasabi po natin na dalisay sa pagkilala sa Diyos, hindi ang kahit ano sa lupang ito ang kanilang pinangahawakan. Diyos ang ating laging pinangahawakan. Amen? The name of the Lord is a strong tower. Mga kapatid, meron pong great power in a strong tower. Meron pong matinding kapangyarihan, kalakasan, katatagan at katibayan. So sa usapan po ng lililiwanag dito sa Psalm chapter 9, di po ba? Yun daw pong mga nakakakilala sa pangalan niya. Ang sabi ng verse number 10, and they that know thy name will put their trust in thee. Sabi ko nga, pag pinag-uusapan po yung pangalan ng Panginoon, ang hindi nyo po maihihiwalay dito, yung siya mismo. Ang ibig sabihin po, lahat ng katangian ng Diyos. Kaya kung totoong nakikilala mo ang Diyos, alam mo ang gagawin mo, yung totoong nakakakilala sa Diyos, magtitiwala sa Diyos. Kaya naniniwala po ko na ang reason kung bakit minsan it is really hard for men to believe God and to trust God because hindi nila kilala ang Diyos. Gusto ko po itanong sa atin ngayong gabi, kilala po ba natin talaga ang Diyos? Ang katibayan na kilala mo siya, pagtitiwalaan mo siya. Di ba ba? Ang ibig ko pong sabihin, kung totoong nakikilala at tama ang ating pagkakilala sa Diyos, I am very sure that you will trust Him. You will surely trust Him. Why? Because He is a strong tower. Siya po ang ating matibay, mga kapatid, at matatag na po pwedeng panghawakan sa buhay na ito. Hindi lamang po refuge, mga kapatid. Rescue din po. Rescue. Pag sinabi po nating rescue, mga kapatid, it means to save someone from a dangerous or distressing situation. Kumbaga, deliverer, di po ba? Yung rescue, ang dami pong talata na po pwede po nating pagbatayan patungkol po dito. Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm chapter 18. Psalm chapter 18, tingnan po natin simula po verse number 16. Alright. Ang sabi po ng Psalm chapter 18 verse number 16, He sent from above, He took me, He drew me out of many waters, He delivered me from my strong enemy, and from them which hated me, for they were too strong for me. They prevented me in the day of my calamity, but the Lord was my stay. He brought me forth also in a large place. He delivered me because He delighted in me. Mga kapatid, ang makakapag-deliver po sa atin, Panginoon, sa idea po ng tower, okay? Ang isa, sa pinaka-purpose nito, ay para po sa rescue, mga minamahal. Hindi lang refuge, but also rescue. So, tayo po, ang ating rescuer, Panginoon. Saklolo po natin ang Diyos, mga kapatid. Kaya pagka po pinag-usapan yung sitwasyon natin na tayo po'y nangangailangan, wala namang problema na nagtutulungan po tayo. Wala namang problema na tinutulungan po tayo ng iba. Pero ang maganda po, ang makasanayan po natin, knowing that our God, He is a strong tower, sana po siya ang ating i-consider na rescue po natin. Di po ba? Siya po ang dapat ating pong panghawakan na talagang magdi-deliver po sa atin
sa mga matitinding laban o sa mga kabagabagan, sa mga problema, sa mga panganib. Siya po ang ating maiko-consider na talagang magdi-deliver sa atin. Siya po ang magre-rescue sa atin. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 4 ng Psalm chapter 34. Psalm chapter 34 and verse number 4. I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Alam niyo, pagka ikaw po ay nandoon po sa tower, di ba? Lalo na po, ang paglalarawan natin sa strong tower ay ang ating Panginoon. Alam niyo po, hindi lang po ang mapipil natin lakas, kundi safety rin po. Hindi lamang po strength, but also safety. Hindi lamang strength, mga kapatid, shelter din po yan. Shelter. At pagka po nabibigatan ka na sa laban, alam niyo ang kailangan natin, di ba? Is to recover. Para makarecover po tayo, kailangan din natin ng strong tower. Sino po ang ating strong tower? Panginoon. Kung gusto natin po na tayo po'y magbagong lakas, kung gusto po natin na tayo po'y makarecover sa ating pong naging pagbagsak, sa ating pong naging kahinaan, sa ating pong naging sugat, sa ating pong mga masasabi po nating mga injuries, mga minamahal, sa ating Christian life, sa ating spiritual life, the name of the Lord is a strong tower. Kung gusto nating makarecover, ang Diyos ang tutulong sa atin. Ang Panginoon ang magbabangon sa atin. Ang Panginoon ang magbabalik ng sigla at lakas po natin. Our God, the Lord, He is a strong tower. Diba? For recovery rin po, mga minamahal. Kaya nga sabi ko po, sa totoo lang, napakalaki po ng nawawala sa mga kahit na sinasabing mong mananampalataya ka, na dinidisregard mo ang Panginoon sa buhay mo. Kaya iwasan po natin yung pong sarili nating diskarte. Iwasan po natin ang paggamit natin ng sarili nating kalakasan. Iwasan po natin ang pagmamagaling. Iwasan po natin ang pagmamataas. Tandaan nyo po yan. Kung kayo po'y nakakaranas ng mabigat na karanasan, hindi po ang pagbe-blame sa Diyos ang solusyon. Kapag tayo po ay nasa mabigat na laban, hindi po pati ang Diyos ituturing mong kalaban sa iyong buhay. Diba? That is the common problem. Even of the many believers. Mananampalataya na. Dapat bilang mananampalataya, alam mo na may laban talaga. Diba? Meron talagang laban sa spiritual life. Kasi may diablo eh. Remember, one time sinabi ko po sa inyo, some people are actually questioning even the existence of God only because ang sinasabi po nila, kung may Diyos, bakit may kasalanan? Kung may Diyos, bakit may kasamaan? Kung may Diyos, ba't nagahari ang kahirapan at kasamaan? Eh sabi ko, hindi maganda na ang magiging conclusion natin, kaya meron yan dahil walang Diyos. Dapat makita nyo na ang sagot talaga, kaya meron yan, hindi dahil walang Diyos, kundi dahil meron ding diablo. At ang problema kadalasan, mas nagbibigay pansin tayo sa diablo, mas sumusunod tayo sa diablo, mas nakikinig tayo sa diablo. Eh ang diablo po, wala pong magandang pinaplano po sa atin yan eh. Always put in your mind na never na magmamalasakit ang diablo sa atin. Pagka inattract tayo ng diablo, kapag gumawa ng hakbang ang diablo para kunin ang ating atensyon, na para bang siya pa nagmamalasakit sa atin, ingat po kayo, daya po yan. Kumbaga sa offer ni Satan, ang akala nyo po masarap, sabi nga po ni Eve, masarap, mananasa sa paningin. Pero ano po, ito ang ikinapahamak ng tao. Ang masakit, sa Biblia, ang deklarasyon, ang kalaban natin, si Satanas. Di po ba? Ang sabi po ng 1 Peter chapter 5 and verse number 8, malinaw po, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Niliwanag na yan po ang isang bagay na dapat klaro sa mga Kristiyano, na dahil ikaw ay nasa Diyos, ang kalaban natin ay ang diablo, at ang ginagawa ng diablo, humahanap ng kahit napakaliit na pagkakataon upang makapenetrate sa iyo, upang ikaw ay kanyang masira, at upang ikaw ay kanyang masila. Hindi po nag-iisip ng maganda ang diablo sa atin. Ang sabi nga po ng John 10 and verse number 10, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Pakinggan niyo po itong sasabihin ko sa inyo. Ang pinaka-nakakalungkot na katotohanan sa buhay natin, pag nakaranas tayo ng hindi maganda dahil umatake si Satan, ang mabigat, pati Diyos, inaaway natin. Hindi po ba? Pati Diyos.
Si Satan ang umatake sa'yo. Sa panahong inaatake ni Satan, Diyos ang kailangan mo. Pero ang problema mo, sa atake ni Satanas, pati Diyos, inaaway mo. Di ba? Bineblame mo nga siya. Inilalagay mo nga sa katayuang nagtatampo ka pa sa kanya. Di ba? So, ba't pinabayaan ng Diyos na mangyari sa akin ito? And then because of that, magtatampo ka, lalayo ka. O edi, nasila ka na ng dyablo. The more that Satan is attacking you, the more that you should realize that you need to consider our strong tower. Amen? The more na may atake ka sa buhay. Tandaan niyo po ito, kung sakali man na ikaw ay nasaktan, kung sakali man ikay nasugatan, kung ikaw man ay naisahan ni Satanas, hindi dyan natatapos ang lahat. You can still recover. Pwede kang makarecover. What we need is the strong tower. Kailangan natin ng Panginoon. Kapag ikaw dumating sa punto na nasaktan ka, dumating sa punto na bumuwal ka, ang kailangan mo, hanapin mo lahat ng pagkakataon para ikaw ay makapunta, makalapit doon sa strong tower, makalapit sa Panginoon dahil siya ang tutulong sa iyo. Kung pati Diyos lalayuan mo, kung pati Diyos pagtatampuhan mo, kung pati Diyos ang magiging negatibo ka sa Kanya, ano pa pag-asa natin sa buhay? Mga kapatid, mga minamahal, gusto kong maintindihan nyo na sa buhay po natin, kung anuman ang nararanasan natin, ang tatag natin ay ang katotohanan na tayo po ay merong strong tower. And our strong tower is no other than God. Huwag kayong papayag na pati Diyos lalayuan mo. In fact, kapag ka nga nalalayo tayo sa Kanya, minsan ang Diyos mismo ang gumagawa ng paraan para maalala mo, para ma-realize mo. Hindi mo kakayanin, nalalayo ka sa Kanya. Kaya minsan makakaranas tayo ng pitik sa buhay natin. Makakaranas tayo ng kalabit sa buhay natin. Makakaranas po tayo ng paalala. Nakakalimot ka na. Hindi mo kakayaning mabuhay mag-isa. You cannot live without God. Diba? Hindi po pwedeng mabuhay ka na walang Diyos. Kaya nga sabi ko, itong nararanasan po natin ngayon, dapat ito nagpapaunawa na sa mga tao na talagang wala sa kontrol natin ang lahat ng bagay. Yung mga lahat na nagmamagaling, yung lahat ng mga nagmamalaki, yung lahat ng mga nag-iisip na talagang sila po, kayang-kaya nila ang buhay. Ito pong pangyayaring ito, ang masasabi nating panahon para ma-realize natin, no, wala tayong kakayahan. Ang kailangan natin, strong tower. And our strong tower is God. Siya po ang ating refuge. Siya po ang ating rescue. Siya rin po ang po pwedeng makatulong sa atin para makarecover po tayo, para magpagaling po tayo, para muling mapalakas po tayo. Revival, Diyos po ang makapagbibigay sa atin ito. Kaya nga sabi ko, ito na yung best time for us to somehow, di po ba? Humble ourselves before God. Lord, mali ako sa mga iniisip ko. Mali ako. Nakala ko dahil may narating na ako, kaya ko na sa sarili ko. Hindi. Laging hindi. Laging hindi natin kakayanin na tayo lang. Ako po mga kapatid, isang bagay na talagang laging inilalagay ko sa isip ko. Ano man ang ma-achieve natin, ano man ang may-accomplish natin, ano man ang meron tayo sa buhay na ito, huwag maging dahilan yan para makalimutan mo na kailangan mo lagi ang Diyos sa iyong buhay. Kaya nga sinasabi ko po, kung ang Diyos mismo lalayuan mo, ang tanong, ano pa ang pag-asa mo? Kung siya, nakalakasan, kalasag, shield, shelter, security po natin. Kung lalayo ka sa Kanya, anong pag-asa mo? Kaya sana po, itong paalala po nitong ating mensahe ay maging bagay na po pwedeng gumising po sa diwa natin. Kung inaakala mo ang malaking negosyo, ang katatagan, mali. Kung inaakala mo na yung magandang trabaho, ang kalakasan at katatagan, mali. Kung inaakala mo na yung magandang bahay na meron ka, ang magiging katatagan mo sa buhay, mali. Kung inaakala mo na yung pamilya na meron ka, ang magiging katatagan, mali. Ang tanging katatagan at kalakasan natin ay ang Diyos. Amen? Pwedeng gamitin ng Diyos ang lahat ng yan. Pero only God is reliable. Kaya for me, it is good to be reminded ng ating pong devotion ngayon.
that there is a great power in a strong tower. There is a great power in a strong tower. Kung nangihina ka, talagang halos nawawalan ka na ng loob. Sana po itong paalalang ito, hindi po pwede na talagang bumigay ka, hindi pwedeng bumitaw ka, hindi pwedeng umayaw ka. Hindi, ang kailangan mo hindi pagsuko, ang kailangan mo hindi pag-ayaw, ang kailangan mo hindi pagbitaw, ang kailangan mo kumilala at lumapit ka sa ating pong strong tower. At yan ay ang ating Panginoon. Amen? Kailangan mo ng refuge, strong tower. There is power in a strong tower. Kailangan mo ng refuge eh. Kailangan mo ng kanlungan eh. Siya ang matibay nating kanlungan. Diyos ang matibay nating kanlungan. Diba? Kailangan mo ng rescue? Lapit sa strong tower. Sapagkat ang Diyos ang makaka-rescue sa atin. Sugatan ka? Nakaranas ka ng mabigat sa buhay mo? Sumablay ka? Kailangan mo ng strong tower para makarecover ka. Yan po ang mensahe ng strong tower. Again, there is a great power in a strong tower. Dadayain ka ni Satanas. Sasabihin ni Satanas, hindi mo kaya. Pero kung ako ikaw, hindi ako kay Satanas maniniwala. Sa Diyos ako maniniwala. Na ang sabi po niya, ako ang inyong kanlungan, ako ang matibay ninyong kanlungan sa panahon ng inyong kabagabagan. Ikaw ang magpapasya. Kanino ka maniniwala? Ako po ay nagtitiwala at naniniwala na ang Diyos ang dapat nating lapitan. Kaya sana po sa pagtatapos natin, isa kasi sa gusto kong idiin sa atin, yung problema na minsan, kung kailan ka may problema, lalo ka pang lumalayo. Lalo ka pang gumagawa ng sarili mong lulubog ka lalo. Tatandaan niyo po yan. At ang mas malala, hindi ka na nga lumapit sa Diyos, inaway mo pa ang Diyos. Kung ano-ano pa pinagsasabi mo tungkol sa Diyos. Siya nga ang kanlungan mo, siya nga ang magiging kalakasan mo, siya nga ang kaligtasan mo, siya nga ang makakatulong sa iyo. So kaya, I hope and I pray na kahit sa ganitong simpleng paraan po tayo, nag-usap-usap sa salita ng Diyos, naway naging blessing pa rin po sa inyo ang ating pong naging pagtalakay. Mga kapatid, mga kaibigan, talaga pong itinalaga ko sa Panginoon na sa panahong ito ng ating nararanasan, ang gusto ko po, magamit lang po ako ng ating Diyos upang sa bawat isa po sa atin, makapagdulot siya ng kalakasan at ng kaliwanagan. Sa anumang sitwasyon ng buhay, Diyos ang ating malalapitan. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Kailangan lang nating tiyakin na tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. Ang sabi po ng Nahum 1:7, the Lord is good, a stronghold in the days of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Kilala ng Diyos kung sino ang totoong nagtitiwala sa Kanya. Ngayong gabing ito, muli po, maraming salamat po sa inyong panahon na iginugol upang samahan po kami dito po sa ating pagsasalo-salo sa salita ng Diyos. Again, paalala po, sa darating na Saturday, ito po ang ating online Pastors and Preachers Conference. Please pray for the success of this conference at ang paggamit ng Panginoon sa ating mga tagapagsalita. Let us pray. Lord, thank you for your sufficient grace. Thank you for helping me tonight. Thank you for empowering me. Lord, I pray na sa mensaheng ito na aming narinig, nawa ang bawat isa po ay hindi lang napaalalahanan, kundi napalakas dakilang Diyos. At nagkaroon po ng kapasyahan sa puso na amin pong isuko ang dapat isuko at lumapit sa amin pong strong tower na walang iba kundi ikaw. Lord, thank you sapagkat ikaw ang lagi namin mapangahawakan. Thank you sapagkat ikaw ang aming strength, ikaw ang aming shield, ikaw ang aming shelter, ikaw ang aming security, ikaw ang aming safety, ikaw ang lahat sa amin, Panginoon. Ikaw ang aming sufficiency. Lord, I pray na sa amin pong naging pag-aaral na ito,
sa amin pong naging devotion na ito, dinala mo kami sa kaunawaan na anuman ang sitwasyon namin sa buhay, may strong tower na po pwedeng maging refuge namin, Panginoon. Maging rescue at maging help para sa amin pong recovery. Nawa, ikaw po ang nagbigay ng lakas sa bawat nanghihina. Ikaw po nawa ang nagbigay ng tibay ng kalooban sa bawat inaatake ng kalaban. Bless us, O Lord, we pray, and bless your people. Thank you so much, Heavenly Father. We bring back all the glory, honor, and praises to you and to you alone. In Christ's most precious name, Amen. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. At nawa, sumainyo po ang biyaya, pagpapala, basbas at kagandahang loob ng ating Panginoon. God bless you po. Bye-bye po.